Breaking news mga kababayan, Donald Trump binalak patayin sa eroplano at China nagpadala ng puwersa sa Iran? Burahin sa mapa, yan ang utos ni Pangulong Donald Trump matapos makarating sa kanyang kaalaman na mayroon na namang nilulutong assassination plot sa kanya mula sa rehimen ng Iran. Kung matatandaan, isang banner ang inilabas kamakailan lang ng state media ng Iran kung saan ipinakita ang nabigong assassination plot laban kay Trump noong panahon ng kampanya. Pero nakasulat din sa banner na sa pagkakataong ito ay hindi na sila papalya. Naging alarming sa media ang nasabing banner, kaya't muling kumalat ang usap-usapan na mayroon na namang bagong assassination plot ang Iran laban sa Pangulo ng Estados Unidos. Sa isang interview, ibinigay ni Pangulong Trump ang kanyang sagot tungkol dito. May mga ulat na patuloy pa rin daw nilang sinusunog ng buhay ang libu-libong mga nagpoprotesta. Naglabas din sila ng assassination plot laban sa iyo nitong nakaraang weekend. Alam ko pong hindi ka pwedeng magsalita kung anong pinag-uusapan sa mesa. Pero ano ang masasabi mo sa rehimen ng Iran na paulit-ulit kang tinutokso at tinatakot? Lalo na't sinabi niyo pa na panahon na para magkaroon ng bagong pamunuan sa Iran. Well, hindi nila dapat ginagawa yon, pero nag-iwan na ako ng abiso dyan. Ano't ano man ang mangyari, pasasabugin namin sila. Pasasabugin namin ang buong bansa. Kaya alam mo, dapat nagsalita na si Biden noong una pa lang eh. Noong nagsalita sila, tinanong namin bakit wala man lang sinabi si Biden. Dahil wala talaga siyang sinabi. Pero tungkulin ng presidente na ipagtanggol ang kapwa niya presidente. Kung ako ang nakapwesto at gumawa sila ng ganong banta sa isang tao, kahit hindi sa Pangulo, gaya ng ginagawa nila sa akin, babanatan ko talaga sila ng sobra. Pero malinaw ang biling ko, anuman ang mangyari sa akin, mabubura sila sa ibabaw ng mundo. Matapos ang interviewing ito, lumipad ang Air Force One sakay ang Pangulo at ang kanyang mga staff patungong Davos, Switzerland para sa gaganaping World Economic Forum doon. Pero laking gulat ng media dahil isang oras pa lamang ang nakakaraan, nag-U-turn ang eroplano pabalik sa Washington. Pagdating sa Joint Base Andrew ay agad na pinababa ang lahat ng mga pasahero para ilipat naman sa ibang eroplano. Ayon sa report, isang minor electrical glitch kasi ang nakita ng mga crew na naging dahilan ng kanilang pagbalik. Namatay din daw ang ilaw sa cabin ng mga press bago ito mag-U-turn. Tanong tuloy ng marami, how come na ang pinaka-safe na eroplano sa mundo ay nagkaroon ng problema sa araw mismo ng pagbiyahe ng Pangulo? Coincidence nga lang ba ito o may nananabotahe? Bagaman sinabi ng White House na walang kinalaman ang Iran sa insidenteng ito, nag-utos na si Pangulong Trump sa kanyang mga tagapayo na madaliin na ang paghahain ng mga opsyon para sa isang military operation. Salungat ito sa mga desisyon ng Pangulo noong isang linggo kung saan dinelay niya ang anumang military action laban sa Iran. Dahil dito, paulit-ulit na itinatanong ng mga mamamahayag kay Trump kung mayroon bang dapat abangan sa Iran. Matipid at laging paiwas naman ang sagot ng Pangulo. May aabangan ba kami sa Iran? Yun sana yung tanong ko eh. Siguro, tingnan mo ang Iran ay isang napakahirap na bansa. Binomba namin ng husto yung lugar na yan na tumapos sa kanilang nuklear. Matagal na sana silang may nuclear weapon eh. May paggalaw ng mga assets papunta sa Golpo, mga carriers at kung ano-ano pa. Maraming tao ang nagtataka kung yan ba ay umpisa na ng mga susunod mong aksyon. Well, sana nga wala ng mga susunod na aksyon no? Pero alam mo, binabaril kasi nila ang kahit na sinong tao sa mga kalye. At sana isipin nila na malaking bagay sa akin to. 830 ang bibitayin nila. 837 na halos karamihan ay kabataan. Pero sinagot naman ng Iran ang lahat ng mga banta na nanggagaling sa Amerika. Ayon sa tagapagsalita ng IRGC, hindi namin masyadong pinagpapapansin ang mga ingay at yabang ni Trump. Alam niya na kapag may magtangkang manakit o gumanti laban sa aming pinuno, hindi lang namin puputulin ang mga kamay nila. Gagawin namin ito ng matatag at buong tapang at hindi lang sa salita. Susunugin namin ang mundo nila. Aalisan namin sila ng kapahingahan at kaligtasan. Wala kaming iiwan kahit isang rehiyon na ligtas para sa kanila. Alam nila yan. Bandang huli, gumagawa lang naman sila ng psychological operations
cognitive warfare at media warfare para maghasik ng kaba, takot at sindak. Alam nila na kapag nilapastangan kahit isang sulok ng aming teritoryo, puputulin namin ang mga paa nila para huwag nang lumawak ang agresyon nila. Pinatunayan na rin namin ito sa aktwal na aksyon sa digmaang tumagal ng 12 araw at napatunayan din ito ng sambayanan. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng IRGC matapos malaman na tinawag ni Trump na sick man ang kanilang supreme leader na si Ali Ayatollah Khamenei at nagbanta pa na kailangan na umanong palitan ang rehimen sa Iran. Matatandaan na sinabi ito ni Trump dahil binansagan siya ni Iranian Supreme Leader Khamenei na kriminal at pasimuno umano ng gulo sa Iran. Pero sa kabila ng batuhan ng masasakit na salita sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at sa likod ng mga paiwas na sagot ni Pangulong Trump, hindi naman kaila sa media na nagkakaroon na ng malawakang pagkilos ang sandatahang lakas ng Amerika sa Middle East. Ang USS Abraham Lincoln na airstrike group ng US na inaasahang magpapalakas sa firepower ng Amerika ay naglalayag na ngayon sa Indian Ocean. Inaabangan ng buong mundo ang pagdating nito sa Middle East dahil ito ang magiging hudyat ng susunod na hakbang na gagawin ng Amerika laban sa Iran. Batay sa report, huling namataan ang nasabing barko sa Bay of Bengal, pero kalaunan ay tinurn off daw nito ang kanilang transponder para huwag matuntun ang kanilang eksaktong kinaroroonan habang papalapit sila sa Middle East. Inaasahang darating sa Middle East ang nasabing barko at ang buong puwersa nito kasama ang USS Spruce at USS Michael Murphy, ganon din ang 70 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga FA-18 Super Hornets sa January 24 hanggang 25, araw ng Sabado o Linggo, at doon magkakaalaman kung ano ang magiging kapalaran ng bansang Iran. Maliban sa USS Abraham Lincoln, dumating na sa bansang Jordan noong Linggo ang 12 F-15E fighter jets at 4 na KC-135 Stratotanker aerial refueling aircraft mula sa airbase sa England. Dumating na rin sa Diego Garcia Air Base ang mga Patriot at THAAD missiles para naman sa air defense ng mga base militar ng Amerika sa Middle East. Sakay ang mga nasabing air defense ng 2 C-17 Globemasters airlifters. Nakapwesto na rin ang mga AC-130J gunships at MQ-4C drones para sa reconnaissance at posibleng airstrikes. Ang Delta Force at ang Night Stalkers na humuli kay Maduro sa Venezuela ay lumipat na rin sa Iraq. Ayon yan sa report ng One India news outlet. Ayon sa mga eksperto, hindi umano sapat ang airstrike lamang para pabagsakin ang rehimen sa Iran. Kailangan umano ng malawakang operasyon sa himpapawid at sa lupa. Ito rin ang sinabi ng mga tagapayo ni Trump sa kanya noong nakaraang linggo na ang airstrike ay hindi sapat para pabagsakin ang rehimen. Pero kung may ulat ng paggalaw ng mga armas at sasakyang pandigma ng US laban sa Iran, may mga report ding pumasok tungkol naman sa paggalaw ng mga sasakyang panghimpapawid ng China papuntang Iran. Batay sa report ng Axios, hindi bababa sa 16 na Chinese military air cargo ang lumapag sa Tehran sa nakalipas na 3 araw. Kung mabeberipika, ito na marahil ang pinakamalaki at pinakamabilis na airlift operation na ginawa ng China para sa Iran sa buong kasaysayan. Dahil sa ayaw kumpirmahin ng Iran o ng China ang nasabing operasyon, lumalakas tuloy ang espekulasyon na may dala-dala itong mga kagamitang militar papuntang Iran. Kung matatandaan, kamakailan lang ay isinara ng Iran ang airspace nito sa loob lamang ng ilang oras. Pero kahit nasarado ang airspace, may mga flight trackers na nakapansin pa rin ng mga Chinese aircraft na ito. Maliban dito, may mga ulat din na nagsagawa kamakailan lang ng ballistic missile test ang Iran sa tulong ng Russia. Isang intercontinental ballistic missile na may kakayahang umabot ng hanggang sa 10,000 kilometers ang pinalipad daw ng Iran patungong Siberia. Bagaman hindi kinumpirma ng Iran at ng Russia ang nasabing testing, kung totoo ito ayon sa mga eksperto, posibleng ilagay nito sa panganib ang mainland United States. Unang ibinalita ang testing na ito noong January 20 ng website ng Defense Security Asia
batay sa impormasyong nakuha nila mula sa ilang mga state-affiliated news outlets sa Iran na nagsasabing ang testing daw na iyon ay breakthrough para sa defensive deterrence ng Iran. Nananatili namang naka-high alert ang Israel at naniniwala silang kung aatake ang US, posibleng mangyari na ito sa mga susunod na ilang araw. Ayon sa pinuno ng Israeli Armed Force, handa ang kanilang Air Force para magsagawa ng airstrike sa Iran sa oras na gumanti ito sa anumang gagawin ng US. Naniniwala sila na sa dami ng target ng Iran, hindi sila ang posibleng mauna dahil baka unahin pa nito ang iba pang mga base militar ng US sa rehiyon. Dahil sa lalo pang tumitinding tensyon sa Iran at marahil sa takot na dulot ng mga pagbabanta ng Estados Unidos at Israel, hindi maiwasang may ilang mga opisyal ng rehimen sa Iran ang nagdesisyong tumalikod na sa kanilang lider. Kabilang dito ang isang opisyal ng Interior Ministry ng Iran na nag-resign sa kanyang pwesto at sumama sa mga nagpoprotesta. Isang audio record ang inilabas niya sa kanyang X account para sabihin kung bakit nagdesisyon siyang iwan ang kanyang tungkulin sa pamahalaan. Wala na talagang magagawa ang mga tao. Malinaw na nilang ipinakita kung ano ang gusto nila at kung ano ang ayaw nila. Ngayon, lahat ay naghihintay na lamang kay Trump. Kung wala siyang gagawin, sa tingin ko maraming Iranians ang magagalit sa kanya. Sa ngayon may kumpiyansa pa kami, o kahit ako na lang personal, may kumpiyansa pa rin ako na may gagawin siya at susubukan niyang tapusin ang lahat ng ito. Pero hindi na mapakali ang mga tao, at sa totoo lang, lahat ay sobrang dismayado na. Tahimik na ang lungsod. Ang mga tindahan ay paminsan-minsan lang kung magbukas, salit-salitan lang sila. Ganito na lang talaga ang sitwasyon. Siyempre, may ilang tao na nagpapatuloy na lang sa kanilang normal na buhay at iniintindi na lang yung sarili nila. Pero sa kabuuan, napagkasunduan na ng lahat na wala nang magagawa kung hindi kikilos si Trump. Wala kasing awa ang mga taong ito. May mga armas sila at kahit ano pang gawin mo, baliwala yan. Nagpapaputok sila ng mga machine gun at walang habas na pinapaulanan ng bala ang mga tao. Isang Iranian senior diplomat din ang nagbitiw na sa kanyang pwesto at humihingi ng asylum ngayon sa bansang Switzerland kasama ng kanyang buong pamilya. Ayon sa opisyal na kinilalang si Alireza Jairani Hokmabad na may permanent mission sa Geneva, ayaw na daw niyang bumalik sa kanilang bansa dahil sa posibleng masamang mangyari sa kanya doon sa koneksyon niya sa Islamic government. Natatakot din siya na posibleng bumagsak na ng tuluyan ang pamahalaan. Sa ngayon ay wala pang komento ang Swiss government sa request na ito. Pero maliban sa mga opisyal ng gobyerno, marami na rin sa mga mamamayang Iranians ang nagsusumikap na makaalis na ng bansa dahil putol na umano ang komunikasyon ng Iran sa ibang parte ng mundo. Ang kawalan ng internet at ang pagkakaputol ng telepono at mga mobile communications ang nagtulak sa kanila na umalis dahil tila wala nang mangyayari sa kanilang bansa. Napilitan na akong umalis dahil nakasalalay sa internet ang trabaho ko. Isang buwan nang putol ang internet at hindi na talaga namin magamit. Pati mga linya ng telepono ay ayaw na rin gumana. Hindi ka pwedeng tumawag sa loob ng Iran. Napakahirap ng sitwasyon. Wala nang kontak ang mga nasa labas sa mga nasa loob ng Iran. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.